Ayan, tayo pong manalangin for tonight. Panginoon, salamat o Jesus na kami pong muli ay magkakasama, Panginoon, nagpupuri, sumasamba sa inyong harapan. Dalangin namin, O Father God, na patuloy na turuan niyo pong bawat isa po sa amin na lumago sa aming pananampalataya sa inyo at kunin po namin ang kalakasan na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Sa inyo, Lord God, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaral po natin tonight, Finding Super Strength in Christ. So kukuhanin po natin yung ating text sa Philippians chapter 4 verses 12 to 21. Yung ating main verse, sabi ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Ang lahat daw ng ito, kung ano man yung ginagawa po natin, ano man ang concerns po natin, kung ano man po yung mga pinagdadaanan po natin sa buhay, sabi po ng salita ng Diyos, magagawa daw natin ito, mapapagtagumpayan natin, malalagpasan po natin dahil saan? Dahil sa lakas or sa strength na binibigay sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. Kasi as you know, yung kakayahan po natin, yung abilidad po natin, lahat po yan ay limitado. Pero ang Diyos po nating pinaglilingkuran, makapangyarihang Diyos, lahat po ng bagay ay posible sa ating Panginoon. Yan, katulad po ng nakikita po sa ating illustration, yan. So minsan may mga mountains of life, may mga balakid, may mga dreams and ambitions tayo in life na minsan mahirap kuhanin, merong talagang journey at sa journey natin marami mga pagsubok ng buhay, 'di ba? Pero ang Lord ang magbibigay po sa atin ng strength. Most of my attendees tonight, mga estudyante po, so I know hindi madali yung journey natin sa pag-aaral, pero marami sa atin, kasama rin natin tonight, mga nakagraduate na po by the grace of God. And then minsan ganun din sa ating relationships. 'Di ba? Minsan hindi maayos ang ating relasyon sa ating pamilya, sa ating special someone, sa ating kaibigan, even to our churchmate. Pero sabi dito, ang Lord pa rin ang magbibigay sa atin ng strength. Yung mga broken relationships, mare-restore po. At sa Panginoong Heso Kristo talaga tayo makakatagpo ng comfort, ng pag-ibig. Yan. So, yung buhay po natin is full of challenges. Kahit pa po Kristyano tayo, kahit pa po tayo po ay laging nananalangin, marami po talagang pagsubok ng buhay. At minsan no-overwhelm tayo, lalo na kung sabay-sabay yung mga pagsubok ng buhay or talagang nabibigatan na po tayo. We feel inadequate and powerless na minsan hindi na natin alam kung anong gagawin natin. Hindi natin alam kung mapapagtagumpayan pa ba natin ito. Pero as Christians, meron po tayong source ng strength. At ang maganda dyan, yung source natin ng strength na to is beyond our human capabilities. Kasi minsan may mga bagay talaga na we needed to surrender to God kasi nare-realize natin at alam natin na hindi talaga natin kaya on our own. Kaya dapat dumidepende tayo sa ating Panginoong Heso Kristo. Kasi siya talaga yung able God para mapagtagumpayan natin kung ano man yung challenges or kinakaharap po nating problema sa buhay. Yung sa verse na binasa po natin, ito po ay story din ni Apostle Paul. Katulad din natin na Christians, si Paul po is a man who faced immense persecution, hardship, and suffering that is found or who found his strength hindi sa kanyang sarili kundi sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga sinabi niya, I can do all this through Him who gives me strength. So it is a powerful reminder for us that our super strength will come from Christ alone. Hindi po ito nanggagaling sa ating sarili. Hindi po ito nanggagaling sa special someone natin, sa ating pamilya, sa ating kaibigan. So ito po yung gusto nating explore na yung katulad na in-experience ni Pablo na super strength na nanggaling kay Jesus Christ, pwede rin palang ma-experience natin tong divine strength na to, yung divine intervention, yung pagsama ng Panginoong Heso Kristo para mapagtagumpayan natin kung ano man yung pagsubok ng buhay na ating kinakaharap. Maaring sa ating trabaho, di ba? Maaring sa ating pamilya, maaring sa ating personal na relasyon sa Panginoon, maaring sa ating kalusugan, di ba? Sabi nga ng Ephesians 6:10, be supernaturally infused with strength through your life union with the Lord Jesus. So, parang katulad ng cellphone, di ba? Kapag tayo kasi ay connected sa Lord, in a relationship with God, nasa-charge tayo. Kasi connected tayo dun sa ultimate source, ang ating Panginoon.
give God your weakness and He'll give you His strength. So every time na you feel overwhelmed, na stress ka, na burnout ka, hindi mo na alam yung gagawin mo, nangihina ka, napapagod ka, so lumapit lang po tayo sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Isaiah 40 verse 29, I am supercharged with God's strength and power. So doon tayo lagi dumepende, church, doon sa kapangyarihan ng Diyos, hindi doon sa sarili nating kakayahan na limitado. Yung book po ng Philippians is one of the Apostle Paul's prison epistles. Imagine, di ba, nasa kulungan etong si Pablo, na-persecute siya, nakulong siya dahil sa pagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. Pero sabi dito, nakapagsulat pa siya. At sa pagsusulat niya, ini-encourage niya pa. Andun yung kaligayahan in face of suffering. Yan. So sinulat po ito ni Pablo around 61 to 63 after the death of our Lord and Savior Jesus Christ during his first Roman imprisonment. The church in Philippi was the first Christian community that Paul established in Europe, and it held a special place in his heart. Yung primary na tema ng mga sulat niya, sabi ko nga kanina, ay nakalagay doon ay joy and encouragement. Kahit na siya nasa bilangguan, ini-encourage niya pa yung Philippian church na patuloy na kuhanin yung kalakasan sa Panginoon. Kahit na siya ay nakakulong, he writes with profound joy and gratitude, encouraging the Philippians to stand firm in their faith and to find strength in Christ. Tayo minsan, 'di ba? So hindi na natin magawang ma-encourage yung other people knowing na hindi maayos yung ating sitwasyon, yung ating kalagayan. Pero itong si Pablo, nagawa niya pang encourage yung ibang tao in spite of his condition kasi naniniwala siya na yung strength nang gagaling sa ating Panginoong Jesus. So ito po yung itsura ng ancient Philippi. Yan, yung points po na gusto kong ituro sa atin for tonight. Point number 1, dapat meron tayong strength in contentment. Sabi nga ng Philippians 4:12 verse to 13, alam ko kung paano magkikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko ng sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Alam niyo, napakaganda ng verse na to. Katulad ni Pablo, na-experience din natin ang mga bagay na to, di ba? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon masagana tayo. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon maligaya tayo or masaya tayo or busog tayo, di ba? May mga cases sa buhay natin na naghihikahos tayo, nagugutom tayo, nagkakasakit tayo, di ba? Pinanghihinaan ng loob. Pero ang sabi dito ni Pablo, regardless of his situation, andun yung kanyang contentment. Kasi alam niya na magagawa ng mapagtagumpayan kung ano man ang kanyang sitwasyon sa buhay dahil sa lakas na kaloob sa kanya ng ating Panginoong Hesukristo. So in the same way, wag mo nang tanungin ang Lord kung ano man yung sitwasyon mo sa buhay. Maging kontento ka at magtiwala ka sa Diyos na pinaglilingkuran mo na makapangyarihan sa lahat. And then the Lord will find ways para mo-overcome mo kung ano man yung pagsubok na kinakaharap mo sa buhay. Si Paul dito, he speaks about knowing what is it to be in need and what it is to have plenty. Natutunan niya yung sikreto na maging kontento sa lahat ng sitwasyon. Bakit? Kasi meron siyang kalakasan na nagagaling sa ating Panginoong Hesukristo. So hindi na nasi-shake yung kanyang pananampalataya. Kasi hindi siya nakadepende dun sa kanyang current situation. 'Di ba? Kundi nakadepende siya dun sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran na all-powerful God. Ang biblical example nito si Job. Imagine si Job, he lost everything. Alam natin yung nangyari kay Job, 'di ba? Namatay yung kanyang mga anak, yung kanyang um, hanap buhay na wala lahat. Even yung kanyang kaibigan, yung kanyang asawa, minamak siya, nagkaroon din siya ng matinding sakit at karamdaman. Pero ang sabi ni Job sa Job chapter 1 verse 21, ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. So andun, 'di ba? Even in spite na gano'n na nga yung sitwasyon nitong si Job, nagawa pa rin niyang magpuri sa Panginoon. Sabi niya, blessed be the name of the Lord.
So siguro naman wala pa sa atin na dumating sa ganitong sitwasyon ni Job. Pero ang point lang dito, dapat kahit na kung ano man ang sitwasyon natin sa buhay, maging kontento tayo at patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. At alam natin yung naging story nito, 'di ba? After na magtiwala sa Panginoon, nagkaroon pa ng maraming anak si Job, yumaman pa siya, nagkaroon siya ng magandang balat, and then yun nga, patuloy siyang nagkaroon ng malalim na relasyon sa ating Panginoon. Yung point number 2 natin, strength in facing persecution. Kukuhanin natin sa 2 Corinthians chapter 12 verses 9 to 10. Ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Di ba totoo yan? Every time na mahina tayo, kulang tayo ng knowledge and wisdom, meron tayong sakit at karamdaman, kulang tayo ng provision, ng favor, ng blessings, di ba? The more na lumalapit tayo sa Panginoon, the more na nagiging prayerful tayo sa mga oras na tayo broken-hearted. Kaya sabi dito, kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, sa gitna ng mga pagkutya, sa gitna ng mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan, sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Kaya dito nasabi ni Pablo na kapag siya ay mahina, doon siya nagiging malakas kasi doon niya nare-realize talaga na hindi niya talaga kaya on his own. Dahil doon dumidepende siya sa kalakasan ng Panginoon at na-experience niya yung miracle ng ating Panginoon, yung kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. At ako naniniwala na tonight, ang dami nating attendees. So I know na maraming magaganda at mabubuting bagay ng ginawa ang Lord sa buhay po natin. So patuloy po natin yung alalahanin sa mga oras na napapagod ka, sa mga oras na nanghihina ka, nababurnout ka, kuhanin mo yung kalakasan na nagagaling sa ating Panginoong Heso Kristo. Si Paul, he endured countless trials. Ang dami po talaga na pinagdaanan nitong si Pablo, including physical beatings, diba? Imprisonments, and shipwrecks. Yet, he found strength in his weakness because he relied on Christ's power. Doon siya nakadepende sa kapangyarihan ng Diyos. At alam niya na unlimited yung power ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nagawa ng mapagtagumpayan lahat ng mga pagsubok na kinaharap niya sa buhay. A good example nito si Stephen. Si Stephen po, he is the first Christian martyr who filled with the Holy Spirit faced his persecutors with courage and faith. Ang tindi na nangyari dito kay Esteban. Sabi dito, si Esteban ay puspos ng Espiritu Santo. Tumingala sa langit at nakita niya ang glory ng Diyos at si Jesus Christ na nakatayo sa kanan ng Diyos. Kasi alam naman natin na dito sa Book of Acts, si Jesus Christ nag-ascend na sa heaven, di ba? Kaya sinabi niya, tingnan ninyo, nakikita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao na nakatayo sa kanan ng Diyos, referring to Jesus Christ. Tinakpan nila ang kanilang mga tenga at nagsigawan. Pagkatapos sabay-sabay nilang sinugod si Esteban. Ito yung mga hindi naniniwala kay Jesus Christ. Ayaw nilang paniwalaan yung pinipreach na word of God ni Stephen. Sabi dito, at kinaladkad siya palabas ng lunsod upang batuhin. Inilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa paanan ng isang binatang nagngangalang Saulo. Etong si Saulong ito si Pablo. Amen. At habang binabato nila si Esteban, nanalangin siya ng ganito. Imagine, binabato hanggang mamatay itong si Stephen. Pero ito yung panalangin ni Stephen, Panginoong Jesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo po silang pananagutin sa kasalanang ito. Diba? Ang tindi ng faith nitong si Stephen. Katulad ng ginawa ni Jesus Christ nung siya'y napako sa krus, ganun din yung prayer ni Stephen. Napatawarin itong mga taong ito na bumabato sa kanya hanggang mamatay dahil hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Bakit po nasasabi ito ni Stephen? Kasi in spite na siya po ay pinipersecute, even hanggang siya po ay mamatay, nakukuha na yung kalakasan sa ating Panginoong Heso Kristo. So hindi naman po nangyayari to sa atin, di ba? Wala naman sa atin bumabato talaga hanggang tayo ay mamatay, di ba? Ang point lang dito, kung ano man yung pinagdadaanan mo sa buhay, patuloy ka magtiwala sa Diyos. Hindi ka nakatingin dun sa current situation mo. Kasi ang current situation mo, kayang-kaya yung baguhin ng Lord. May mga bagay tayong nakikita na hindi nakikita ng hindi mananampalataya.
Katulad ni Stephen, di ba? Sabi dito sa verse, nakikita niya yung Panginoon, nakikita niya yung glory ng Lord. Pero nung ginagawa namang hindi mananampalataya, hindi talaga sila willing to listen. Tinatakpan nila yung kanilang tenga. Hindi sila sensitive dun sa move ng Holy Spirit. So that's one gift na meron po tayo. At yun po yung strength natin na nagagaling sa Panginoon. Yung point number 3 natin, dapat meron tayong strength in serving others. Sabi nga ng 1 Corinthians 15 verse 10, ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y nag-isang apostol. At hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila. Subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. 'Di ba? Isa talaga sa pinakamasipag, kilalang mga biblical characters na ginamit ng Lord mightily itong si Pablo. Sinulat nga niyang 1/3 ng New Testament, 'di ba? Kaya sabi niya dito, nagpagal siya ng higit kaysa nino man. Totoo naman, ang dami niya talagang ginawa. Pero sabi niya, hindi raw yun dahil sa siya ay magaling. Hindi dahil siya ay mabait. Hindi dahil siya ay mahusay. Pero saan? Yung strength niya, sabi niya, dahil sa grace of God. At yung grace of God na yun, nasa kanya. In the same way, yung grace of God na kay Pablo, that is the same grace of God na nasa atin, nasa puso't kalooban natin bawat isa tonight. Kaya dapat meron tayong kalakasan when we serve other people. Si Paul, he worked tirelessly to spread the gospel, not by his own strength, but by the grace of God that was with him. His service was empowered by Christ. Ako naniniwala talaga na naging matagumpay. Amen. Nagtagumpay si Pablo sa ministry na binigay ng Lord sa kanya, hindi dahil mahusay si Pablo. Bonus na lang na siya ay matalino, 'di ba? Bonus na lang na siya po ay mayaman, siya po ay may trabaho. Pero yung kanyang serbisyo sa tao, it was empowered by Christ. Nanggaling sa ating Panginoong Heso Kristo yung kanyang kalakasan. An example nito would be si Moses. Imagine si Moses, he led the Israelites out of Egypt with God's strength, despite his own feelings of inadequacy. Basahin natin sa Exodus chapter 30 verses 11 to 12. Sumagot si Moses, "Sino po ako para humarap sa Paraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto?" Diba minsan natatanong natin ng Diyos dyan, Lord, sino ba ako para piliin mo? Nung ako yung mga bagong Kristyano, ganyan ako eh. Lord, ang dami-daming tao dito sa mundo. There are billions of people. Naririnig mo kaya ang tinig ko? Sino ako para piliin mo? Sino ako para tawagin mo, di ba? Minsan, sinasabi natin sa Lord yung ating sitwasyon. Sinasabi natin sa Lord yung kakayahan natin, yung limitations natin, yung weaknesses natin, di ba? Ganon din yung nangyari kay Moses. Pero alam mo itong sagot sa ng Lord, huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Hindi nakatingin ang Lord sa limitations natin. Hindi nakatingin ang Lord sa weaknesses natin. Nakatingin ang Lord sa willingness natin. 'Di ba? Kung tayo po, kung ano yung pagtawag sa atin ng Lord, nag-respond tayo doon, the Lord will empower us. Hindi niya tayo pababayaan. At itong magiging katibayan na akong nagsugo sa iyo. Sa bundok din ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan, sabi ng Diyos. So dito, malino na sinasabi dito ng verse na once tinawag ka ng Panginoon, sunod ka lang. Minsan sabi mo, hindi man ako marunong kumanta, hindi ako marunong sumayaw, hindi ako marunong tumugtog, hindi ako marunong makisalumuha sa ibang tao, hindi ako marunong tumayo sa unahan. Tandaan mo, kapag tinawag tayo ng Lord, hindi na tayo pababayaan. The Lord will empower us so that we could serve other people. Sabi na, who am I that I should go? Pero ang answer ng Panginoon, I will be with you. So hindi mahalaga kung ano ka, kung anong limitasyon natin, anong current situation mo ngayon. Ang mahalaga, meron pala akong Diyos na kasama. At hindi bastang Diyos lang yung kasama mo, all-powerful God yan, omnipresent, all-knowing God. So ano dapat mong gawin? Magtiwala ka dun sa Diyos na tumawag po sa atin. Amen. Point number 4, strength in enduring hardships. Ako lagi ko sinasabi sa inyo, hindi ko in-invalidate lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay. Naniniwala ako ng bawat isa po sa atin tonight, meron tayo kanya-kanyang problemang kinakaharap sa buhay. Pero kailangan andun yung strength natin so that we could endure kung ano man yung hardships na pinagdadaanan po natin. Sabi nga ng 2 Timothy chapter 4 verses 16 to 18, sa unang pagharap ko sa hukuman ay walang sumama sa akin.
Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Di ba katulad ni Pablo? Imagine si Pablo, ang dami na niyang na-reach out. Ang dami niya ng mga kaluluwang nalid sa Panginoon. Marami na ring mananampalataya during that time. Pero sabi na dito, nung siya'y humarap sa hukuman, may sumama ba sa kanya? Wala. Pinabayaan siyang mag-isa. Pero sabi niya, patawarin nawa sila ng Diyos. Diba minsan ganun tayo? Kapag may mga problema tayo, feeling natin nag-iisa tayo, feeling natin pasa natin ng buong daigdig, tayo na lang lahat ng gumagawa, walang tumutulong sa atin. Pero tandaan mo, kung yun man ay totoo, dumating man sa sitwasyon na feeling mo nag-iisa ka, walang nagmamahal sa'yo, tandaan mo sabi ng verse 17, ngunit sinamahan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang makapangaral ng lubusan sa lahat ng hintil at ako'y nailigtas sa tiyak na kamatayan. So sabi dito, sinamahan siya ng Panginoon at binigyan ng lakas. 'Di ba? Maaring yung pinakamahal mo sa buhay, yung love life mo, iniwan ka. Pa, minsan nawawalan ka na ng direksyon. Pero tandaan mo, merong isang Diyos na hindi ka iiwan, hindi ka papabayan at bibigyan kanya ng kalakasan upang mapagtagumpayan mo kung ano man yung pagsubok ng buhay na kinakaharap mo. Ang Panginoon na magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin na maghahatid sa akin ng ligtas sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Si Paul, he faced loneliness and abandonment. Katulad natin, 'di ba? Sabi ko nga, lahat naman tayo may mga situations na we feel abandoned. Feeling natin nag-iisa tayo. Nalulungkot tayo, 'di ba? Bakit ganun? Naglilingkod naman ako sa Panginoon, inaakay ko naman ang pamilya ko, yung kaibigan ko, kaklase ko, pero bakit walang nangyayari, 'di ba? Ako naman ay naglilingkod sa inyo, Panginoon, pero bakit may ganito akong sakit at karamdaman? Ako naman ay naglilingkod sa iyo, Panginoon, pero bakit kulang pa rin yung aking resources? Pero sabi dito, he was strengthened by the Lord so that he could fulfill his mission. He knew that the Lord would rescue him from every evil attack. So meron tayong assurance. Kahit na anong ginagawa sa atin ng kaaway, kahit na yung ating kalusugan, inaatake ng kaaway yung ating finances, inaatake ng kaaway yung ating mga relationships, inaatake ng kaaway, 'di ba? Tandaan mo, the Lord will rescue us. Sa kung ano mang sitwasyon yung ating kinakaharap. An example nito ay si Joseph. Imagine si Joseph, he endured betrayal, he endured slavery and imprisonment. Yet God was with him and he rose to become a leader in Egypt. Diba? Ngunit si Usay ay hindi pinabayaan ni Yahweh, ang bantay ng bilangguan ay naging napakabait sa kanya. Imagine, 'di ba? Ito yung time na nakulong na etong si Joseph, pero yung warder, yung tagabantay ng prison, 'di ba? Sabi doon, the Lord was with him and granted Joseph favor in the eyes of the prison warder. Imagine, kung kahit nasaan kang sitwasyon, kayang-kayang baguhin niya ng Lord. Even yung mga tao na feeling natin na parang wala ng direksyon, kayang baguhin ng Lord ang puso't kalooban ng tao. Kasi nga all-powerful ang ating Panginoon. Mahalaga lang na patuloy tayong naniniwala at nananampalataya sa Panginoon. At alam natin na nangyari dito, even yung prison warder nakakilala sa Panginoon at tinanggap niya na Panginoon tagapagligtas ng kanyang buhay. Point number 5, strength in rejoicing in trials. Sabi ng James chapter 1 verses 2 to 4, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. At tindi, no? Magalak daw tayo. So, ibig sabihin, kung marami pala tayong pagsubok sa buhay, iba't ibang uri, sabi dito magalak daw tayo. Bakit? Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Totoo, di ba? Kasi pag sinabi nating faith, ito yung mga bagay na hindi mo nakikita pa pero pinaniniwalaan mo na mangyayari sa buhay mo. 'Di ba? Dahil doon tumatatag yung iyong pananampalataya. Kasi sa mga pagsubok mo sa buhay, naniniwala ka na lahat ng yan mapapagtagumpayan mo. Matatapos. Amen. In God's perfect time. Dahil doon tumatatag yung ating pananampalataya. At dapat kayo magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. So again ang point dito, kahit na may mga trials tayo in life, dapat andun pa rin yung kagalakan natin. Andun pa rin na maligaya tayo naglilingkod sa Panginoon kasi alam natin na it strengthens our faith sa Panginoon.
Paul's letters often encourage believers to rejoice in their sufferings, knowing that such trials produce perseverance and character. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, kapag marami tayong pagsubok sa buhay, mas lumalapit tayo sa Lord, 'di ba? Mas nagkakaroon tayo ng uhaw, ng gutom, ng pananabik sa kanyang mighty presence. Andun yung excited tayo makinig ng Bible study, excited tayo makapakinig ng salita ng Diyos, excited tayo mag-worship sa Panginoon kasi nakakahanap tayo ng comfort sa Panginoon. Nararamdaman natin yung presensya ng Lord, yung pag-ibig ng ating Panginoon. An example nito si Daniel. Sabi dito sa Daniel chapter 6 verse 10, Daniel who continued to pray and praise God despite the threat of the lions den, demonstrating unwavering faith. Imagine nagkaroon ng ganitong kautosan na kailangan sumamba dun sa malaking rebulto. Every 6 o'clock halimbawa ng gabi, kailangan daw sasamba ka dun sa rebulto, luluhod ka. 'Di ba? Sabi ni King Nebuchadnezzar. Nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautosan, anong ginawa niya? Umuwi siya. Anong ginawa niya? Lumuhod siya at nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas sa bintanang nakarap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. Imagine, may ganong trial, may ganong pagsubok na, bawal na yung ginagawa mo, bawal ka na mag-worship sa Lord, every 6 o'clock ang sasambahin mo dapat yung rebulto. Pero hindi ng kanyang Diyos. Ang Diyos niya ang ating Panginoong Heso Kristo, di ba? Sabi doon, 3 beses niyang ginagawa ito, sumamba pa rin siya sa tunay na Diyos maghapon gaya ng kanyang kinagwalian. Hindi siya na-shake doon sa order ng king. Kasi alam niya na yung Diyos ng pinaglilingkuran ay buhay na Diyos. At alam po natin na nangyari dyan. Pinakulong si Daniel, itinapon doon sa lion, pero hindi naman siya kinain ng lion, di ba? Naging friends pa sila ng lion. Yan. Sabi dito, Daniel went into his house and 3 times a day he got down on his knees, prayed, and gave thanks to his God. So, in the same way, ganun din. Dapat kung ano yung ginagawa natin before, na nag-worship tayo sa Panginoon, kung nag-church tayo, nagbo-Bible study tayo, nagpe-prayer meeting tayo, may quiet time tayo, kahit na may mga pagsubok ng buhay, gawin pa rin natin yun wholehearted and passionately. Kasi alam natin na yun talaga yung source natin. Kailangan na kunin natin yung strength na nanggagaling sa ating Panginoon. Paul's life is a testament to the incredible strength that comes from Christ. Whether in need or in plenty, in persecution or even in service, si Paul, he found strength in the Lord. Tandaan mo, yung strength na nahanap ni Pablo, that is the same strength that is available for us today. So when we rely on Christ, we can face any challenge with confidence, knowing that His power is made perfect in our weakness. So paano po natin ito ma-apply sa buhay natin? So again, depend on Christ daily. Dapat it is a habit for you to seek God's strength through prayer, Bible study, and fellowship with other believers. Pangalawa, embrace mo yung iyong strength or yung weaknesses mo rather. Recognize that it is in our weaknesses that Christ's power is most evident. Don't be afraid to lean on Him. So, huwag kang matakot na ipagkatiwala kung ano man yung kahinaan mo sa ating Panginoon. At pangatlo, serve others. Kahit na minsan nanghihina ka, napapagod ka, alam mo mag-serve ka sa ibang tao. Use the strength God provides to serve those around you that will demonstrate His love and power in practical ways. Tayo pong manalangin. Panginoon, salamat, O God, na tinuruan niyo po kami ng super strength na nanggagaling sa inyo, Jesus Christ. Dalangin namin, O God, na patuloy nga na sa mga oras na kami po ay napapagod, nababurn out, may mga pagsubok sa buhay, patuloy kami magtiwala sa inyo. Patuloy namin kuhanin yung kalakasan na nanggagaling sa inyo, Father God. At patuloy nga na kayo po ang siyang patuloy na madakila, ang siyang maitaas sa bawat isa po sa amin. Sa inyo, Lord, ganang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.